Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the evening here in the Philippines at may dalawa po tayong pag-uusapan ngayon, no? Una nating pag-uusapan ay itong ngang si Presidente Bongbong Marcos nangako dito sa Philippine Navy, no? Kung ano man ang ipinangako dito kay Presidente Bongbong Marcos, yan alamin natin yan mamaya, no? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si former President Duterte tutulong raw sa drug war ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yan ang dalawang topic natin, pero bago natin yan pag-uusapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para lagi para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow Donmar TV kung bago ka pa lang sa aking channel, sa aking page, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. So una na nga nating pag-usapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos na ito ay nangako sa Philippine Navy. Okay? So panoorin natin itong video kung ano ang ipinangako ni Presidente Bongbong Marcos. Okay, let's play the video. Itinanggi ng ating National Security Advisor na panguudyok sa China ang pagde-deploy ng Pilipinas ng mga boya sa West Philippine Sea. May pangako naman ang Pangulo sa hukbong dagat at nakatutok si Chino Gaston. Suporta sa huling yugto ng AFP Modernization Program. Ito ang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng 125th anniversary ng Philippine Navy. Sa ilalim ng Horizon 3, ang pagbili ng karagdagang frigates, mga missile at radar systems at iba pang kagamitan ng hukbong dagat. Kasama na rito ang dalawang Acero-class fast interdiction crafts mula Israel na formal ng ginawang bahagi ng fleet na gamit ng Philippine Navy. It plays a significant role in our collective effort to nurture friendly international relations by fostering mutual trust and confidence, freedom of navigation and overflight, and, of course, safety of our seas. So, ibig sabihin, no, itong si Presidente Bongbong Marcos ay todo ang suporta dito sa Philippine Navy, no? So, ang pangako niya ay hindi niya iiwan itong Philippine Navy, kundi patuloy pa rin ang kanyang suporta dito, no? Kung ano man ang layunin ni PBBM, bakit grabe ang kanyang suporta dito sa Philippine Navy, yan alamin natin. Tagal nang hinahangad pero hindi pa kasama sa AFP Modernization Program ang submarine program na isang mabisa umanong deterrent o pantapat para hindi na umatake ang mga kalaban sa karagatan. There is a plan, but it's still being developed dahil ang commitment para mag-operate ng submarine is not a small commitment. It is a very large commitment because the training that is involved, the equipment that is involved, and the operational requirements that are involved are quite significant. Samantala, itinanggi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na nang-uudyok ang Pilipinas sa China sa pagtanim ng mga navigational buoys sa mga bahura na inaangkin ng China sa loob ng ating EEZ. Karapatan daw ito ng ating bansa at para sa kaligtasan ng mga manlalayag. Kung meron man daw nag-uudyok, ito raw ang bansang nanggigipit sa mga manlalayag sa karagatan. So wala tayong sinasabing provocation dito. Ang sinasabi natin provocation, yung mga nagde-dangerous maneuver, nagle-laser pointing, yung mga nagbablocking sa path ng ating vessels, yung mga naghahabol ng mga fishermen. So, we have to put it in the right perspective. Yan yung tinatawag natin ng mga provocation. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na ang paglagay nila ng boya ay pagpapakita ng kanilang soberanya sa bahaging iyon ng dagat para raw sa kaligtasan ng mga manlalayag. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok. Okay, so yan ang laman ng balita na ito nga si Presidente Bongbong Marcos ay patuloy at handa pa rin full force ang kanyang pagsuporta dito sa Philippine Navy. Okay? So para sa akin, no,
ito ay magaling dahil nga itong ating Presidente Bongbong Marcos ay hindi niya iniwan ang Philippine Navy, at this will serve as motivation sa mga Philippine Navy na to continue to work hard on the Philippine seas, no, para naman maprotektahan ang ating mga karagatan. Okay, so mag-comment, mag-react kayo sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos sa Philippine Navy. Okay, at pag-usapan natin yan sa comment section. So pangalawa nga natin pag-usapan, guys, ay itong si former President Duterte na tutulong siya sa drug war ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, pero sabi ni itong si Attorney Harry Roque na malabo itong mangyari, na itong si former President Duterte ay gagawin nilang drug czar sa Pilipinas. Okay? So, panoorin natin itong video, alamin natin ang buong detalye tungkol dito. Okay? Play. SMNI. Truth that matters. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, malabo raw po na maging drug czar ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Attorney Harry Roque. Si Ruby Supangan sa detalye ng balita. Mukhang malabo na maging drug czar si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa kanyang programa sa SMNI News. Paliwanag ni Roque, ito'y dahil magkaiba ang estilo ng drug war campaign ni dating Pangulong Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Tingin ko naman, nagkakaisa si PBBM at si PRRD na dapat talaga maubos na itong mga nangangalakal sa pinagbabawal na gamot. Kaya lang, tingin ko malinaw din na nagkakaiba sila sa kanilang means and methods kung paano ma-achieve yung goal na yon. No? Ang sabi nga ni PBBM, at ito naman ay hindi pagpupula, kundi siya ay bagong presidente at meron siyang karapatan na magkaroon ng bagong pulisiya, masyadong nakatutok sa enforcement yung naging drug war natin. Bagamat, hindi talaga siya nagbigay ng kanyang evaluation, kumbaga assessment kung ano nangyari dun sa war on drugs. Tingin ko naman, si Presidente Duterte, sinabi na rin niya, hindi ako para magkomento sa ginagawa ni PBBM dahil siya ngayon ang presidente. Rinirespeto ko na siya yung presidente, diskarte niya yan, dapat respetuhin natin. No? At yan ang dahilan na tingin ko na dahil meron talagang estilo si Presidente PRRD, we may not agree with his style, saka yung means and methods niya na medyo kakaiba dito sa estilo ni PBBM, mukhang malabo na maging drug czar si FPRRD. No? Dagdag naman ni Roque, hindi dapat ipagkumpara ang dalawang lider sa paglaban sa iligal na droga. Kaya nga sinasabi ko, kanya-kanyang estilo, kanya-kanyang panahon. Huwag natin ikumpara. Pero kung hindi gumalaw ng ganyan si PRRD, tingin ko, at nakita naman natin ang involvement ng mga kapulisan ngayon, narco state na rin tayo ngayon. So, kumbaga, naiwasan yung pagiging narco state natin, pero maganda rin naman ang ginagawa ng PBBM. Inuubos ang supply. Matakin mo kung nakarating sa kali yung 1 toneladang shabu na yan. Kung ilang buhay ang sirain yan. Pero dahil naagapan, nahuli 1 tonelada, na nga ang susunod, ganyan din kalalaki makukuha nang maubos na yung supply ng pinagbabawal na droga. Nakikita din ni Roque na ayaw naman ni dating Pangulong Duterte na umupo muli sa anumang posisyon sa gobyerno. Ito anya ay sa kabila ng pagpapahayag ng dating Pangulo na na-board na ito dahil hindi na ito busy gaya noong ito pa ang pinakamataas na lider ng bansa. Para sa Diyos. Okay. So, yan nga ang pahayag ni dating spokesperson ni former President Duterte na malabo itong si former president na maging drug czar sa admin ni Marcos ngayon. Okay? Presidente Bongbong Marcos. Kung matutuloy man ito, no, na maging drug czar itong si former President Duterte, magaling. Maganda na ideya ito, no? Kasi alam naman natin, proven and tested na itong si former President Duterte na nakakatulong talaga ito sa pagsugpo ng war on drugs. Marami man ang tutol dito, marami man ang ayaw sa stilo nitong si former President Duterte, pero talagang nakikita mo yung
masasabi nating malaking changes when it comes to war on drugs sa Pilipinas, di ba? So, depende na yan kung ito ay matutuloy, pero kung matutuloy man ito, okay ito, no? Si PBBM at itong si Presidente Bongbong Marcos at si former President Duterte, sabi nga ni Atty. Harry Roque, ay magkaiba ito sa estilo ng kanilang strategy when it comes to pagsugpo nitong war on drugs. So, nirerespeto natin yan. Kasi different leader, so different strategy, no? Magaling si PBBM, magaling rin itong si former President Duterte. Pero when it comes to war on drugs, talagang passionate itong si former President Duterte. Kaya nga na-open yan na ang usapin na pwede bang itong si former President Duterte ay tumulong dito sa war on drugs. Para naman sa atin to lahat ng Pilipino, di ba? Hindi naman tayo hanap kung sino ang mas magaling, si PBBM ba o si former President Duterte ba ang magaling na magsugpo ng war on drugs, no? Hindi naman pagalingan. It's all about us saving our own countrymen, our own Filipino people sa mga epekto nitong war on drugs. Okay? So, yan. So, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito sa ating comment section, no? Pag-usapan natin yan. But don't forget guys, like and share this video para naman kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga usapin na kagaya nito. Okay? Na very important sa ating bansa. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.